Bago pa man po matapos ang long holiday, pinaghahandaan na ng mga otoridad sa mga pantalan po sa Cebu ang pagbabalik ng mga nagbakasyon sa kani-kanilang probinsya. Mahaba-haba rin. Mahaba-haba, Connie. May balita live si Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nico. Yes, Connie, JP, hindi nga katulad nung nakarang Biyernes, ilang araw bago ang barangay at SK elections at bago mag-undas kung kailan dinagsa ang mga pantalan dito sa Cebu. Simula kahapon at ngayong araw, mangilan-ngilan na lang ang mga bumibiyahe at dumadaan sa mga daungan dito sa Cebu. Kung ikukumpara, lalo na nung weekend, mangilan-ngilan na lang ang mga departing passengers sa pantalan sa Cebu. Ayon sa Cebu Ports Authority, mula kahapon at ngayong araw, mayroon pa namang bumibiyahe pero hindi na ganoon karami. Sa datos mula sa CPA, sa lahat ng mga pantalan sa Cebu, kahapon November 1, may mahigit sa 15,000 departing passengers at mas marami ang mga arriving passengers o padaong dito sa Cebu na nasa mahigit 19,000 katao na. Kung susumahin, mahigit 34,000 passengers ang dumaan sa mga pantalan dito kahapon, na malaking kaibahan sa mahigit 70,000 passengers sa loob lang ng isang araw nitong Sabado at Linggo sa pagsisimula ng long weekend. Pinaghandaan ngayon ng mga otoridad ang pagbabalik ng mga nagsisiuwian sa probinsya. Inaasahan ng CPA na ngayong araw magsisimulang magsidatingan ang mga babalik na para sa trabaho at eskwela. Samantala na pag-alaman natin mula sa isang online ticketing center ng shipping companies, marami-rami ng pasahero ang nakapag-book ng tickets pabalik dito sa Cebu. Sa advisory nila sa isang shipping company, mayroon pa namang mga tickets pero limited na lang ang available para sa mga biyahe ngayong linggo mula sa Ormoc City, Leyte at sa Tagbilaran City sa Bohol papunta dito sa Cebu. Kaya payo nila sa mga pasahero na mag-book na in advance ng kanilang mga tickets para hindi magka-problema sa kanilang pagbalik dito sa Cebu. At Connie, JP, ito nga ang sitwasyon dito sa Terminal 1 sa Cebu kung saan mangilan-ngilan na lang mga pasahero dito pero nananatiling naka-alerto ang mga otoridad at in place pa naman ang mga assistance desk ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno lalo na dito sa Cebu Ports Authority. Connie, JP. Daghang salamat, Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisdak. Balita ko, may tututukan kayo tuwing 10:30 a.m. sa GTV. Alamin ang mahalagang balita at impormasyong dapat nyong malaman sa Balita Ko tuwing Lunes hanggang Biyernes. Mag-subscribe din sa GMA Integrated News sa YouTube.